Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Alam niyo ba kung bakit kapag may binuburol dapat may nagbabantay sa kabaong nito? Ako po si Nora at ito ang aking kwentong ibabahagi. Naaalala ko pa ang isang kwento ni Lolo noong kasama pa namin siya. Aniya, mag-ingat sa pagbanggit ng salitang balbal. Huwag daw pag-usapan yun sapagkat maraming ganoong uri ng aswang sa lugar namin noon sa Timog Visayas. Ayon sa kanya, noong maliit pa siya, pinapaalalahanan silang magkakapatid ng kaniyang tatay na huwag banggitin ang salitang yun dahil baka marinig daw ng mga balbal. Magagalit daw ang mga nilalang na ito kung paulit-ulit na binabanggit ang salitang yon. Mamarkahan ka at susundan. Pwedeng biktimahin ngunit kadalasan hihintayin ka hanggang mamatay. Pwede ring bigyan ng sakit at kung hindi ka naman tatablan dahil meron kang pangontra, ay maghihintay sila hanggang sa kung kailan ka mamatay. Kapag mangyari yon, kukunin nila ang iyong katawan at kakainin, gaya ng nangyari sa lolo ng aking lolo. At siya nga pala, base po ito sa kwento niya. Ang lolo na sinasabi rito, kapatid ng kanyang lolo. Malayo pero detalyado ang pagkakwento sa amin noon. Minsan, nagkukwentuhan daw noon si lolo kasama ang dalawa niyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Mario. Alas 6 ng gabi, habang nagiinuman, ay paulit-ulit daw na binabanggit ni Lolo Mario ang salitang balbal. Yun bang parang naghahamon daw at upang mapatunayan kung totoo ba ang mga aswang na ito at yung sinasabing kung babanggitin ng 3 beses ay magpapakita umano sa iyo at susundan ka. Ngunit wala naman daw nagpakita, walang nangyari kaya nasabi nilang kwento lang ng matatanda. Si Lolo Mario kasi, matapang daw yun sabi ni Lolo. Kahit saan magpunta, meron daladalang mahaba at napakatalas na itak. Yung liig daw ng kalabaw, isang hampas lang gamit ang kanyang itak, putol daw agad yun. Hindi takot sa mga aswang bagkus. Sa kanya pa raw takot dahil sa ugali nitong matapang. Kahit sa pagtulog, nasa ilalim ng kanyang unan ang kanyang itak. Iba raw ang matatanda noong panahon, matatapang daw sabi ni Lolo. So matapos noon, maya-maya ay may isang matandang lumapit sa kanila at sinabing simula ngayon, mag-iingat daw si Lolo Mario sapagkat susundan siya ng mga balbal. Dahil sa panghahamon nito at pagbanggit ng salitang balbal ng mahigit sa 3 beses. Agad namang tumayo si Lolo Mario para kausapin sana yung matanda, ngunit sa di malamang dahilan ay bigla itong naglaho sa dilim at hindi nila mahagilap. Hindi naman nagpatinag si Lolo. Sabi niya subukan lang na lumapit at manakit sa kanya ang sinasabing balbal. Kahit ilan pa raw, hindi siya magdadalawang isip na pagtatapyasin ang mga ulo nito. Nang gabi na yon ay wala naman daw lumapit kaya natawa lang sila ng kasamahan niya. Hindi naman daw totoo. Ngunit simula noon, napapansin ni Lolo Mario na kapag nag-iisa siyang naglalakad, lalo na sa mga bahaging walang katao-tao, ay parang may nakasunod daw sa kanya lagi kaya siya naaalerto. Nababatid umano nito na parang may tao sa kanyang likuran na kapag lilingunin ay wala naman pong nakikita. Subukan nyo lang at tatapyasin kong mga ulo ninyo. Napapamura siya
pero wala naman daw pong nagpapakita. Sa paglipas ng panahon, habang tumatanda, meron daw isang taong bisita sina lolo na may alam tungkol sa mga aswang, lalo na yung balbal. Nagsabi ito sa kanila, may naamoy daw siyang balbal sa lugar nila lolo. Si Lolo Mario, nasa mga 65 anyos na pataas ang edad noon. Noong nagsimula siyang magkasakit kasi nga tumatanda na ng husto, nasa higit 70 na ang edad niya noon. Sabi nito sa kanyang mga anak, kung minsan kapag nakadungaw siya sa bintana nila ng gabi, may nakikita raw siyang malaking taong itim sa di kalayuan. Nakatingala sa kanya, hindi naman siya natakot kasi nga matapang ang lolo namin. Sa halip ang ginagawa nito ay sinisigawan niya at minumura ang taong yon. Magtataka na lang ang mga anak, meron siyang parang pinapagalitan. Naakala pa ng mga ito, dala ng katandaan. Yun bang sabi nila na uulyanin daw. At nang halos hindi na makatayo si lolo, sabi nito sa mga anak isarado lagi ang bintana at dapat nakalak bago magdilim pati na ang mga pintuan ng kaniyang kwarto. Hanggang sa tinanong siya ng mga anak kung bakit parang may kinatatakutan lagi sa labas kapag dumidilim na. Ayon sa kanya, may kumausap daw na isang balbal sa kanya sa bintana at sinabing kukunin daw ng mga ito ang katawan niya kapag mamamatay na siya. Natatandaan mo pa ba ang paghahamon mo, Mario? Ako ay isang balbal na hinamon mo ng gabing yun. Hindi naman kami masama, hindi pumapatay ng tao. Pero ang mga paghahamon mo ay may kapalit. Kakainin namin ang katawan mo pagdating ng panahon. Isa ka sa nakalista. Ang tao nga naman Magkaedad lang tayo, Mario, pero tignan mo, malapit ka nang mamatay. Kukunin namin ang katawan mo pag mangyari yon dahil sa ginawa mong paghahamon at pagbanggit sa salitang balbal ng mahigit sa 3 beses. Sabik na sabik kami sa katawan mo, Mario. Matapos makapagsalita ang balbala, ay agad daw itong umalis. Nang dahil doon, nagbilin siya ng mahigpit sa mga anak sa oras na pumanaw siya. Bantayan daw ng maigi ang kanyang katawan at kabaong lalo na sa gabi. Huwag iiwan dahil baka kunin ng balbal. Pagkalipas ng ilang araw, binawian ng buhay si Lolo Mario dahil na rin sa katandaan. Naging abala ang lahat at inayos ang sala ng bahay kung saan siya ibuburol. Lahat ng mga kamag-anak kasama ang lolo ko, todo bantay kay Lolo Mario, mahigpit kasing bili nito na huwag iwan ang kanyang kabaong sa takot na baka magkatotoo ang banta ng balbal. Tungkol naman sa mga bagay na yon, ang pamilya lang nila ang nakaalam. Ang ibang kamag-anak na taga-ibang lugar pagaling, hindi alam ang tungkol sa pagbabanta ng aswang na balbal kay Lolo Mario. At yun na nga, nung nag-umpisa ang lamay ay todo bantay ang lahat. Sa huling gabi, huling lamay, abala ang lahat nun at ang nagbabantay ay ang babaeng pinsan ng aking lolo. 10:00 pasado ng gabi, merong mga dumating na bisita. Bali 5 bisita lahat na mga kaibigan ng namatay pero ang isang nakasombrero ay hindi nila kilala. Huli na nilang nalaman na nakisabay lang ito pero syempre ang nasa isip ng lahat nun kaibigan lang din nung namayapa, di ba? Nagkukwentuhan sa labas habang abala ang lahat sa mga gawain. Yung isang tao na yon, panay lingon daw sa kabaong ng namatay na hindi naman binigyang maling kahulugan buhat ng inakala nga nilang kaibigan din ni Lolo. Maya-maya pa, lumapit ito sa nagbabantay na pinsan ni Lolo at sinabing kung pwede ay doon muna siya makikibantay rin.
Pagpatak ng alauna pasado ng madaling araw, humingi ito ng mainit na tubig dahil naubusan ang mga termo sa labas. Sabi naman ng pinsan ni Lolo, hindi siya pwedeng umalis dahil walang magbabantay sa kabaong. Yun kasi ang mahigpit na bilin ng namayapa. Sumagot naman yung lalaki na wag mag-alala at nandoon naman daw siya kung kaya. Agad na tumalima ang nagbabantay at pagdating nito sa kusina, bigla na lang nawala ang kuryente. Kaya nagkagulo ang mga tao sa labas. Kanya-kanya ng diskarte para lang magkaroon ng liwanag. Dali-dali namang bumalik ang pinsan ni Lolo sa kabaong. Hindi na nakadala ng mainit na tubig buhat nang natakot kasi nga nag-brown out na baka mawala ang katawan ng lolo nila sa kabaong. Pero pagsilip nila, nandoon pa naman kung kaya nakahinga siya ng malalim. Ang ipinagtataka lang nila noon, sa kanilang bahay lang nawalan ng kuryente kaya naman hinanap nila ang pinagmulan. Merong kapitbahay na marunong sa kuryente kaya agad itong pinuntahan nila lolo. Kinutuban sila ng hindi maganda dahil sinadyang patayin ang plangka ng kuryente malapit lang sa kung saan nakapwesto ang kabaong kung kaya kinutuban sila ng masama. Yung lolo ko naman at pinsan nitong nagbabantay, nang tignan daw nila ang patay ay parang wala namang nagbago. Maliban na lang sa mukha nito na medyo parang namanas ng konti. E yung namatay, sobrang payat naman daw ng mukha nun. Dahil doon para makasiguro, ang mga anak nung namayapa kahit madaling araw na, pinuntahan ng isang albularyo sa kabila upang ipatingin ang katawan sa kabaong kung may nangyari ba. At nung dumating na nga ito, pagsilip pa lang sa katawan ni Lolo Mario sa kabaong, napaatras at napasambit ng mga katagang Latin. Pagkatapos ay humarap sa mga anak at sinabing hindi na si Lolo Mario ang nasa loob ng kabaong, kundi isang puno ng saging. Ginamitan daw ng ilusyon upang magmukhang si Lolo Mario pa rin. Tinanong sila ng albularyo kung nais ba nilang makita ang puno sa loob. Sa oras na ipakita niya ito, hindi na umano babalik sa dating anyo, kundi puno na lang talaga ng saging ang makikita sa loob ng kabaong. At dahil ayaw ng iba, hindi yun ginawa kasi baka magkagulo raw pagdating sa simenteryo. Lalo pat nandudoon ng ibang kamag-anak, hindi alam yung tungkol sa balbal. Kaya sa huli, napagdesisyonan nilang hindi na lang pakialaman. Hayaan na lang na ganon tao ang nakikita, pero puno na yun ng saging. Tinatanong nila ang albularyo kung pwede pa bang ma-recover ang katawan ni Lolo Mario. Ang sagot ng albularyo, hindi na, sapagkat marami umano ang kumuha sa katawan nito sa kabaong isa na yung inakala nilang bisita na nakasumbrero. Yun daw mismo ang pumatay sa plangka ng kuryente at pagkatapos nun ay isinagawa na ng mga ito ang binabalak hanggang sa magtagumpay. Baka ng mga sandaling yon, ayon pa sa albularyo, pinaghati-hatian na ng mga balbal ang katawan ni Lolo Mario. At sabi pa nito, noong papunta pa lang daw siya sa bahay ng namayapa, nakaamoy na ng mga balbal kahit malayo pa. Na ibig sabihin, marami umanong nag-abang na mga balbal ng gabi na yon upang kunin ang katawan ng namayapa. Matapos ang libing, nagbabala ang albularyo na sundin ang mga paalala ng lolo nila. Dahil totoo raw ang mga balbal at kumakain sila ng katawan ng taong patay. Huwag banggitin ng mahigit sa 3 beses ang salitang balbal dahil parang binibigay mo lang daw sa kanila ang katawan mo. Kapag ginawa mo yon, ihintayin ka raw nila hanggang sa kung kailan ka bawian ng buhay. Samantala, yung kaluluwa naman po ni Lolo Mario ay ipinagdasal yun ng albularyo
Parang kinausap daw upang hindi na manggambala kasi nga kinuha ng mga balbal ang kanyang katawan. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Lubos na gumagalang, Nora ng Timog Visayas. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Ma'am Nora ng Timog Visayas, Northern Visayas mga kaibigan. Ako na may narrator lang hindi ko na mabilang yung pagbanggit ng salitang balbal. So narrator lang naman ako, so syempre naiintindihan nila, no? Huwag kayong lumapit sa akin kasi ako ay narrator lang ha. So marami na akong naririnig na kwentong ganito, no? Yung mga balbal daw kumakain ng katawan ng tao na patay na. So meron din palang kumukuha, no? Hintayin ka raw na hanggang magtanda o kung kailan ka mamatay kapag ka binanggit mo yung ganon. Oh my goodness. So ano namang lasa noon? Formalin. No, may formalin man yon. So waswasan siguro nila ng maigi, no? Para matanggal yung amoy ng formalin. At saka pwede nang kainin, no? Lagyan lang ng maraming lamas siguro ng mga balbal. Hindi, biro lang. Kayo mga kaibigan, kung nais nyong magbigay ng opinion, comment nyo na lang po dyan sa ibaba. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts, no? Binabati natin unang-una, pinakamatagal, Christine Olzon na 44 months member na, Luis Elmido 20 months, kay Jim Samilia 25 months member na, Johnny-Zel Alviola 21, kay Jeffrey Bunyad 19 months, Esmeralda Jucares 8 months, kay Rosary Jayarante 2 months member na, kay Elsie De Acosta 41, Ramonita Verdugo 1 month member, Darlene Cabatuan 45, kay Samantha Cruz na 1 month na, kay Susan Dorn 1 month na rin po, kay Mike na 26 months member na, Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member, Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months, Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato, Story Hikes of Totski, 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. Muntik na nga akong mag-ayaw na, pero dahil marami pang sumusuporta, let's go lang po tayo kahit walang revenue mga kaibigan. At syempre sa mga commentators natin last update na nag-comment, no, isa-shoutout natin silang lahat. Unang-una kay Anika Mishka, no, pangalawa kay Arlene Cools Besa na laging hindi skip ads. Thank you po ma'am, at thank you rin po sa mga sumuporta sa ating channel SMCE Compilation, no? Mahahaba po ang ating mga stories doon. Binabati rin po natin Hazel Fiesta, kay Rayzon Yao, no? Kay Lindsay Caberte, ayan, sige. Kay Nimuel Joshua Magdaong, Ramonita Verdugo na member sa ating SMCE Compilation, thank you po ma'am. Kay Kramwinda Mang PH, ayan, thank you boss. Kay German Marasigan, kay Zoraida Long Champs, no? Ayan. Kay Maria Perez, kay Tiger Lily, kay user lang nakalagay R, no? Kay Madam Christy Harm ng Germany, kay Jen Liam, kay Jersky, ayan, Leslie, last but not the least, kay Madam Mary Azelar, no? At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.